Ang pagbuo ng Diyos ng Kalawakan, Part 5. Dito tayo sa mga bituin. Hindi ka ba minsan napapaisip kung saan nga ba nagsisimula ang liwanag na gumagabay sa atin tuwing gabi? Sa malawak at tilaw walang hangganang kalawakan, may isang mahiwagang tagpo, ang pagsilang ng mga bituin. Sinasabing ang simula ng isang bituin ay tahimik na nagaganap sa mga ulap ng alikabok at gas na tinatawag na nebula. Sa unang tingin, tila ba isa lamang itong ulap na walang silbi. Ngunit sa loob nito ay may lihim na buhay na unti-unting gumigising. Unti-unti, ang mga piraso ng alikabok at gas ay hinihila ng isang puwersa na hindi nakikita ng mata, ang grabidad. Sa pagdaan ng mga milyon-milyong taon, ang maliliit na butil ay nagsasama-sama, kumikipot at unti-unting umiinit. Hanggang isang araw, sumiklab ang apoy ng isang bagong nilalang sa kalawakan, ang bituin. Para itong apoy na isinindi ng Diyos mismo. Isang ilaw na may misyon. Ang kanilang sikreto ay nakatago sa kanilang puso, ang lakas mula sa nuclear fusion, kung saan ang mga maliit na atomo ay nagsasanib, nagbubunga ng init at liwanag na hindi mauubos sa loob ng bilyon-bilyong taon. Ngunit, bakit nga ba sila nilikha ng Diyos? Kung susuriin mo, bawat bituin ay tila kandila sa madilim na silid ng universo. Hindi lamang sila dekorasyon sa kalangitan, kundi gabay at palatandaan. Sila ang nagbigay ng liwanag sa unang gabi ng sangkatauhan. Sila rin ang nagsilbing kumpas ng mga mandaragat upang matagpuan ang kanilang daan. At higit pa riyan, mula sa kanilang loob ay isinisilang ang mga elemento na bumubuo ng lahat ng bagay. Ang bakal sa ating dugo, ang karbon sa ating laman, at maging ang ginto na ating pinapahalagahan. Lahat ng ito ay iniluwal ng mga bituin. Kung tutuusin, sila ay mga pintuan ng buhay. Kapag dumating ang kanilang huling sandali, sumasabog sila sa napakalakas na pagsabog na tinatawag na supernova. Sa kanilang pagkamatay, inilabas nila ang yaman ng sangkap na siyang magiging binhi ng panibagong planeta, halaman, hayop at tao. Para bang sinadya ng Diyos na gawin silang mga tagapaghatid ng buhay, mga sundalong nagbubuwis ng sarili upang tayo ay mabuhay. Kaya marahil ang bituin ay hindi lamang pisikal na liwanag. Isa itong paalala ng ating may likha na sa kabila ng dilim ng ating paglalakbay, laging may gabay, laging may dahilan, at laging may pag-asa. At sa tuwing titingala tayo sa gabi, huwag lamang natin silang tingnan bilang kumikislap na alahas ng langit. Sa halip, isipin natin, baka isa sa kanila ang pinagmulan ng ating hininga, ng ating dugo, at ng mismong mundong ating tinatapakan. Ang sikreto ng mga bituin ay hindi lamang nasa kanilang apoy kundi sa kanilang misyon. Ang magbigay ng buhay, liwanag at hiwaga. At marahil kaya sila ginawa ng Diyos upang ipaalala sa atin na kahit gaano kaliit ang ating papel, maaari tayong maging ilaw sa iba.